Okay, good morning. Good morning. Ito yung Glock 80 natin, WE brand, made in Taiwan. So, bago ka bumili nito, panoorin mo muna ang video. So, lahat din ng mga airsoft na to, nagiging experience sila. So, 2 months pa lang to, no? 2 buwan. Imagine niyo, 2 buwan pa lang yan. So, meron na una-una ako napansin na issue. Yan. So, yan, made in Taiwan siya, di ba? Glock 18 semi-automatic yan. So, ito ang issue niyan. Yan, makikita nyo. Ayan. May yung kulay puti na nakikita nyo. Kasi aluminum yan, outer barrel niya. Ayan, may mga tama na siya. Ayan, oh. So, kasi ito ang dahilan, nagbawabog siya. Ayan, oh, nakita nyo, ang lakas niyan, oh. Ang lakas ng uga niyan. So, yan, oh. Napakasama niyan sa airsoft kasi gumagalaw yan kada ang laki ng play, oh. Oh. So imagine mo, brand new, 2 months pa lang yan, 2 months. So ginagamit ko yan siguro 3 times a week. So isang oras na siguro kada isang gamit, practice. So ayun ang tama niya, oh. Nagagasgas na, may tama na siya. And eto pa, yan. So nag-slide yan. So kaya nagagasgas yan. So kailangan mong i-modify talaga yan pag gumagalaw na ganyan, sumasaya dyan. So yung may nabibiling fixed outer barrel, so ayan, oh, ganyan lang siya kababa, mababa lang siya. So para hindi siya sumasayad, so nababawasan yung friction niya. So ito yung isang gagawin mo. So kung gagawin ko dyan, ikakat ko na lang yan, yung modify ko, ikakat ko, tapos papalitan ko ng kaparehas dyan. Yan, para bababa siya. Yan, ganyan dapat. So nababawasan yung friction sa loob. Ayun pa, oh, ayan, oh. May tama na rin, oh. So imagine mo, 2 months pa lang itong Glock ko na to, ganyan na. Ayan, so hindi naman siya masyadong ginagamit, lalo na yung automatic niyan, hindi ko ginagamit, pan-testing lang. So ayan, so 2 months pa lang, so obligado ko pa lang gumastos pa. Napakamahal nung fixed outer barrel niyan, less than 2,000. Imagine mo, bago pa lang dadagdagan na kaagad ng gastos. Kasi kung hindi mo yan i-modify na ganyan, hindi mo siya masisira yan, masisira agad. So tanggalin natin para makita nyo. Ayan loob. So ayan siya, oh. So makikita mo yan pag tinanggal natin yung spring mamaya, may mga tama na rin siya, may mga dami sumasayad, aluminum pa naman. Ayan. So ang ginagawa rin dito sa inner barrel, nilalagyan ng epoxy. So kung meron mga video, makakanood kayo niyan. So mamaya patatanggalin natin yung spring, makikita nyo. So ganyan pala yan, kailangan gastusan mo uli. Kasi pag hindi mo ginastusan yan, masisira, lalaki yung damage at marami siyang dadamayin. So sayang yung di ba? Sayang yung ininvest mo rito. So ayan, tanggalin natin spring ngayon. Ayan. So makikita mo na may tama na yan sa loob. May mga gas-gas na. Ayan, oh, di ba? Ayan, damage daw. Ayan, oh. Yung kulay puting guhit yan, lalo na itong part na to, yan, may uka ng spring yan. Yan, masayad na. Ayan, oh, yung outer barrel niya. Ayun, tatanggalin natin para makakita nyo. Ayun. So minimodify yan. Yung iba lalagyan ng epoxy dun sa bandang loob ng inner barrel. So ayan yung damage siya. Ayan, oh. So imagine mo, aluminum ito. So aluminum, medyo malamot. Kala ko bakal to nung una, Ayan yung damage, oh, nakita nyo. Yan ang medyo sana makita nyo, medyo malalim yan. Yan yung umuuka na yung spring dyan. Yan, kumakalal na yung spring dyan. So ayusin ko yan kasi bago pa lang. Imagine mo, ito yung spring, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, may kulay puti. Yung may kulay puti na papasin mo sa loob, gas-gas na yun. Yan, oh. Sumasaya dyan, tumatama. Dahil
sa lakas ng kalog. So, dapat hindi ganun kalakas ang kalog niyan eh. Yan eh. Bakit kaya ganyan? Lombra nyo. And, dyan nilalagyan sa bandang part na yan, sa loob niya, yung epoxy. Kabilaan, pati dun sa taas, pagkatanggal mo yung upper part nun. Nilalagyan ng epoxy para yung inner barrel naman hindi malikot. So, yung gagawin ko dito, kakat ko na lang yan, ganyan. Kakat ko yan, dyan, side na yan. Tapos gagawa ko na replica niyan, ibabalik ko, lalagyan ko na epoxy. Pag nakat yan, tanggal mo, lalagyan mo rin epoxy pa sa bandang loob yan, para yung inner barrel, hindi siya gagalaw. Yan, hindi siya gagalaw. So, ayan pa oh. Oh, nakita nyo. Ikutin natin. Ayan pa oh. Yan oh, sumasayad. At sa accuracy, medyo may epekto. Nakakatama naman siya. Pero, ayan oh, yung loob ng inner barrel. Ayan, mga gas-gas na oh. Ayan oh. So, dapat hindi rin gumagalaw yan. So, may mga video dyan papanood nyo kung paano siya minamodify o ipagawa nyo. O yung mga expert yan sa airsoft, pagtanong kayo. Yan. So, dagdag gastos pala yan. So, imagine pag bili mo kagad, ganyan na kagad ang mangyayari, di ba? So, ayan oh. Kayo, may tama na rin oh, di ba? So, paki-like, paki-share, paki-subscribe, and God bless.